Sa videong ito mga ka-daily, hihimayin natin ang mga sikreto ng yaman mula sa klasikong aklat na The Science of Getting Rich ni Wallace Wattles. Hindi lang ito basta teorya, kundi isang eksaktong siyensya na magtuturo sa inyo kung paano mag-isip at kumilos sa paraang hatid ay tunay na kasaganaan para sa inyong pamilya. Siguraduhin ninyong tapusin ang buong video dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para maging magnet kayo ng swerte at tagumpay. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang karapatang maging mayaman. Naniniwala ba kayo na ang pagiging mayaman ay hindi lang isang pangarap kundi isang karapatan na dapat nating ipaglaban bilang mga Pilipino? Sa totoo lang mga ka-daily, marami sa atin ang lumaki sa mindset na masama ang maghangad ng maraming pera o kaya naman ay sapat na ang maging mahirap basta marangal ang pamumuhay. Pero kung iisipin ninyong mabuti, paano natin maibibigay ang pinakamagandang buhay para sa ating pamilya kung palagi tayong kapos sa budget at abala sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente? Ang pagyaman ay hindi tungkol sa kasakiman kundi tungkol sa pag-unlad ng ating buong pagkatao dahil ang bawat isa sa atin ay may potensyal na maging higit pa sa kung ano tayo ngayon. Hindi mo mailalabas ang galing mo sa sining, sa negosyo, o sa pagtulong sa kapwa kung wala kang sapat na resources na gagamitin para mapalago ang mga aspetong ito ng iyong buhay. Kaya naman dapat nating yakapin ang ideya na ang pag-asenso ay isang obligasyon sa ating sarili at sa mga taong umaasa sa atin dahil doon lang natin mararanasan ang tunay na kalayaan. Maraming mga ka-daily ang natatakot maghangad ng malaki dahil baka raw sila ay maging mukhang pera o mawalan ng malasakit sa iba kapag dumami na ang kanilang ipon. Pero ang totoo ay kailangan nating aminin na ang pera ay isang tool o kagamitan na nagpapabilis sa ating pag-unlad at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makagawa ng mas malaking kabutihan sa mundo. Isipin ninyo kung gaano karaming scholars ang mapapaaral ninyo o kung gaano kagandang bahay ang maibibigay ninyo sa inyong mga magulang kung kayo ay financially stable at hindi na umaasa sa isang kahig, isang tuka na sistema. Ang Science of Getting Rich ay nagtuturo sa atin na ang universo ay sadyang idinisenyo para sa ating paglago at walang limitasyon ang biyaya na pwedeng dumaloy sa atin kung bubuksan lang natin ang ating isipan. Hindi ito tungkol sa pakikipag-agawan sa iba kundi sa pag-unawa na ang tagumpay ay para sa lahat ng may malinaw na layunin at determinasyon na baguhin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang bawat tao ay may natural na kagustuhan na maranasan ang lahat ng magagandang bagay na inaalok ng mundong ito at hindi iyon dapat ikahiya dahil bahagi iyon ng ating pagiging tao. Sa ating kultura, madalas nating marinig na dapat ay kontento na tayo sa kung ano ang meron tayo, pero may malaking pagkakaiba ang pagiging mapagpasalamat sa pagiging stagnant o hindi na gumagalaw. Ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagpapahalaga sa kung anong meron ka ngayon habang patuloy na nagsisikap para sa mas malaking vision na gusto mong maabot sa hinaharap. Kapag sinabi nating karapatan nating maging mayaman, ibig sabihin ay binibigyan natin ang ating sarili ng permiso na bumili ng masustansyang pagkain, magkaroon ng komportabling tulugan at makapaglakbay para lumawak ang ating pananaw. Kapag sapat ang ating resources, mas nagkakaroon tayo ng oras na mag-isip ng mga malalalim na bagay at hindi lang tayo nakakulong sa cycle ng pagtatrabaho para lang makakain sa susunod na araw. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pagtanggap na deserve nating lahat ang magkaroon ng financial freedom at hindi ito para sa iilan lamang na pinanganak na may gintong kutsara sa bibig.
Marahil ay nasanay tayo na ang mga mayayaman lang ang pwedeng mag-invest sa stocks o maglagay ng pera sa Pag-ibig MP2. Pero ang totoo ay kahit sino ay pwedeng magsimula. Basta tama ang mindset na dala-dala natin araw-araw. Kailangan nating alisin ang hiya o ang pakiramdam na hindi tayo kabilang sa mundo ng mga matatagumpay na tao dahil ang bawat Pilipino ay may taglay na sipag at talino. Sa pag-aaral ni Wallace Wattles, binibigyang diin niya na ang pagyaman ay isang eksaktong siyensya na kapag sinunod mo ang mga tamang hakbang ay siguradong makukuha mo ang resulta na iyong inaasam. Kaya naman mga ka-daily, simulan nating itanim sa ating isipan na ang tagumpay ay hindi swertihan, kundi bunga ng tamang pag-iisip at pagkilala sa ating sariling halaga bilang mga tao. Sa huli, ang pagiging mayaman ay ang pinakamataas na forma ng paglilingkod na magagawa mo para sa iyong sarili at sa lipunang iyong kinabibilangan dahil ikaw ay nagiging inspirasyon sa iba. Kapag nakita ng iyong mga kapitbahay o kamag-anak na nagawa mong umunlad sa malinis na paraan, nabibigyan mo sila ng pag-asa na posible rin itong mangyari sa kanila kung babaguhin lang nila ang kanilang pananaw. Hindi tayo dapat makaramdam ng guilt kapag nakikita nating lumalago ang ating bank account dahil ang perang iyon ay patunay ng halaga na ibinigay natin sa ibang tao sa pamamagitan ng ating serbisyo o produkto. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagtambak ng pera sa ilalim ng kama, kundi tungkol sa pagpapalawak ng ating kakayahan na makatulong, makalikha at makaranas ng buhay sa pinakaganap nitong anyo. Kaya mga ka-daily, itatak ninyo sa inyong puso na ang pag-asenso ay hindi lang isang option, kundi isang misyon na dapat nating tuparin para sa ating ikabubuti at para sa ating mga mahal sa buhay. Aral number 2. Ang batayan ng pag-iisip. Ang bawat tagumpay na nakikita natin sa paligid, mula sa malalaking kumpanya hanggang sa mga simpleng negosyo sa kanto, ay nagsimula muna bilang isang malinaw na kaisipan o ideya sa utak ng isang tao. Sinasabi sa atin ni Wallace Wattles na ang isip natin ang pinakamalakas na tool na meron tayo dahil ito ang bumubuo ng ating realidad bago pa ito maging totoo sa pisikal na mundo. Marahil ay nakasanayan na nating mga ka-daily na unahin ang pagpapakapagod sa trabaho nang hindi muna inaayos ang ating mental image o ang litrato ng buhay na gusto nating makamit. Sa siyensya ng pagyaman, ang unang hakbang ay ang pag-unawa na ang lahat ng bagay sa universo ay gawa sa isang substance na tumutugon sa ating mga iniisip araw-araw. Kaya naman kung ang lagi mong iniisip ay ang iyong mga utang, kakulangan, o ang hirap ng buhay, iyon din ang patuloy na ibabalik sa iyo ng pagkakataon dahil iyon ang imaheng itinatanim mo sa iyong subconscious mind. Napakahalaga na matutunan nating hawakan ng mahigpit ang ating mga pangarap sa pamamagitan ng paglikha ng isang napakalinaw na mental picture ng ating kinabukasan na parang nanonood tayo ng sine. Kapag sinabi nating gusto nating yumaman, hindi sapat na sabihing gusto ko lang ng maraming pera, kundi dapat ay alam natin ang eksaktong halaga na kailangan natin para sa ating mga pangarap. Halimbawa, kung ang target mo ay magkaroon ng 500,000 piso sa iyong savings account para sa tuition ng iyong mga anak, kailangan mong makita ang numerong iyon sa iyong isipan ng paulit-ulit. Ang malinaw na imahe ay nagbibigay ng direksyon sa iyong mga kilos. Kaya hindi ka basta-basta naliligaw kahit anong traffic o hirap ng sitwasyon ang harapin mo sa araw-araw. Ang mga ka-daily nating matatagumpay ay hindi lang basta masipag, kundi sila ay mga taong may matibay na vision na hindi natitibag ng anumang negatibong balita sa paligid nila. Sa mundong puno ng ingay at mga negatibong post sa social media, madali tayong mawala sa focus at makalimutan ang ating mga layunin. Kaya kailangang maging disiplinado tayo sa ating pag-iisip. Ang pag-iisip ng katotohanan sa gitna ng mga negatibong hitsura o sitwasyon ay nangangailangan ng willpower o lakas ng loob na hindi lahat ng tao ay handang gawin.
Kapag nakikita mo ang iyong empty bank account, ang normal na reaction ay ang malungkot o mawalan ng pag-asa. Pero ang kailangang gawin ay ang manatiling nakatingin sa iyong vision ng kasaganaan. Ang pagyaman ay hindi nangyayari sa mga taong nagpapadala sa agos ng kanilang nararamdaman sa kasalukuyan, kundi sa mga taong kayang panindigan ang kanilang pangarap kahit wala pa silang nakikitang resulta. Ito ang tinatawag nating thinking in a certain way, kung saan ang iyong focus ay nakatutok lamang sa solusyon at hindi sa problema na nagpapabigat sa iyong kalooban. Dapat din nating maunawaan na ang ating isipan ay parang isang magnet na humihila ng mga oportunidad at mga tamang tao na tutulong sa atin para maabot ang ating mga adhikain sa buhay. Maraming mga ka-daily ang nagtataka kung bakit kahit anong kayod nila ay parang hindi sila umuusad. At ang dahilan ay baka ang kanilang dominant thoughts ay puno ng pagdududa at takot na baka hindi sila magtagumpay. Ang universo ay hindi marunong mag-identify kung ano ang mabuti o masama para sa iyo. Susundin lang nito kung ano ang paulit-ulit mong iniisip at nararamdaman sa loob ng mahabang panahon. Kung naniniwala ka na ang pag-asenso ay para sa lahat at sapat ang biyaya ng Diyos para sa bawat Pilipino, dahan-dahang magbubukas ang mga pinto para sa iyo na hindi mo inaasahan. Ang iyong isip ang nagseset ng limitation sa kung ano ang pwede mong maabot, kaya kung gusto mong lumawak ang iyong buhay, kailangan mo munang palawakin ang iyong pananaw at paniniwala sa iyong sarili. Sa huli, ang pag-aayos ng iyong mindset ang pinakamahalagang investment na magagawa mo sa taong 2026 at sa mga susunod pang panahon para sa iyong pamilya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye kung paano ka yayaman sa simula. Ang kailangan mo lang ay ang matibay na desisyon na magbabago na ang iyong buhay mula sa araw na ito. Kapag ang iyong batayan ng pag-iisip ay nakatindig sa pundasyon ng pananampalataya at pasasalamat, mas magiging magaan ang bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong tagumpay. Ang mga ka-daily nating nagtagumpay na ay nagsimula rin sa zero, pero ang pinanghawakan nila ay ang kanilang kakayahan na kontrolin ang kanilang iniisip sa kabila ng hirap. Kaya mga ka-daily, simulan nating linisin ang ating isipan mula sa mga limitadong paniniwala at palitan ito ng mga kaisipang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay at kasaganaan na nararapat para sa atin. Aral number 3, ang creative mind versus competitive mind. Sa mundong ito mga ka-daily, madalas tayong naturuan na para ikaw ay umasenso, kailangan mong makipag-unahan o mas galingan pa sa iba para makuha ang limitadong oportunidad. Ngunit ang itinuturo sa atin ni Wallace Wattles ay ang pag-iwas sa competitive mindset. Dahil ang tunay na yaman ay hindi galing sa pangaagaw kundi sa paglikha o pagiging creative. Kapag ang iniisip mo ay kailangan mong talunin ang iyong katrabaho o higitan ang benta ng iyong kapitbahay, nilalagay mo ang sarili mo sa isang estado ng kakulangan at takot na baka maubusan ka. Ang creative mind ay naniniwala na ang supply ng universo ay walang katapusan at hindi mo kailangang kumuha mula sa iba para ikaw ay magkaroon ng sarili mong tagumpay. Sa halip na tumingin sa kung ano ang ginagawa ng iba para gayahin o tapatan sila, mas mabuting mag-focus tayo sa kung anong bago at kakaibang value ang maibibigay natin sa ating mga kababayan. Maraming mga ka-daily ang nakakulong sa sana all culture kung saan naiinggit tayo sa narating ng iba at nararamdaman nating napag-iiwanan na tayo sa karera ng buhay. Ang kailangan nating intindihin ay ang competition ay para sa mga taong hindi pa nakakatuklas ng kanilang sariling galing at kakayahan na bumuo ng bago mula sa kanilang imagination. Kapag ikaw ay nasa creative plane, hindi mo na kailangang makipagtawaran sa presyo o makipag-away para sa mga kliyente dahil ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong market. Ang yaman na galing sa kompetisyon ay madalas na panandalian lamang at puno ng stress dahil kailangan mong laging nakabantay sa iyong mga kalaban sa negosyo o trabaho. Pero kapag galing sa iyong pagiging malikhain ang iyong pag-asenso,
Mas malalim ang saya at fulfillment na mararamdaman mo dahil alam mong nakatulong ka sa mundo sa sarili mong paraan. Ang pagkakaroon ng creative mind ay nangangahulugan din na hindi ka naniniwala sa limitasyon ng ating ekonomiya o sa hirap ng panahon na nararanasan natin sa Pilipinas. Para sa isang taong malikhain ang pag-iisip, ang bawat problema na nakikita niya sa lipunan ay isang oportunidad para makagawa ng solusyon na pagmumulan ng kanyang kabuhayan. Kung ang lahat ay nagbebenta na ng milk tea, huwag kang makisali sa siksikan kundi mag-isip ka ng ibang produkto o serbisyo na wala pa sa iyong lugar pero kailangan ng mga tao. Ang universo ay parang isang higanting bodega ng mga hilaw na materyales na naghihintay lang ng iyong utos at ideya para maging isang konkretong bagay na mapapakinabangan. Kaya mga ka-daily, huwag nating sayangin ang ating lakas sa pagbabantay sa galaw ng ating kapwa, kundi gamitin natin ito para pagandahin pa ang kalidad ng ating sariling mga gawa. Dapat nating tandaan na ang Diyos o ang universo ay hindi pumapanig sa mga taong nagnanais na bumagsak ang iba para lang sila ang umangat sa kanilang kinatatayuan ngayon. Ang tunay na science of getting rich ay tungkol sa pakikipagtulungan at pagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng tao na makakasalamuha mo sa iyong paglalakbay patungo sa rurok ng tagumpay. Kapag ang mindset mo ay creative, natutuwa ka kapag may nakikita kang umasenso dahil alam mong patunay iyon na gumagana ang mga batas ng kasaganaan para sa lahat. Imbis na maging hadlang, maging tulay tayo para sa iba dahil ang yaman na ibinibigay sa iyo ay may layunin na mapalawak pa ang buhay ng mas maraming tao. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang linya at destiny na hindi pwedeng nakawin ng iba hanggat nananatili tayong tapat sa ating sariling vision at layunin. Sa huli mga ka-daily, ang paglipat mula sa pagiging competitive patungo sa pagiging creative ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na hindi nabibili ng anumang halaga ng salapi. Kapag hindi ka na nakikipagkarera sa iba, mas magkakaroon ka ng oras na pag-aralan ang iyong craft at mas mapapaganda mo ang serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga customers. Ang tagumpay ay hindi isang pie na kapag may kumuha ng malaking slice, ay liliit ang matitira para sa iyo, kundi ito ay isang bukal na lalong lumalakas ang agos habang mas marami ang kumukuha. Simulan nating baguhin ang ating pananaw at ituring ang ating mga kapwa Pilipino bilang mga partner sa pag-unlad sa halip na mga kalaban na dapat nating lampasan. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo yayaman sa pera, kundi yayaman din tayo sa respeto at pagmamahal ng mga tao sa ating paligid na naging saksi sa ating pag-asenso. Aral number 4, ang kapangyarihan ng pasasalamat. Maraming mga ka-daily ang nagtatanong kung bakit kahit anong kayod nila ay parang laging mailap ang swerte o laging bitin ang kanilang kinikita sa araw-araw. Ang hindi natin namamalayan ay baka kulang tayo sa isa sa pinakamahalagang sangkap ng pagyaman at iyon ay ang tunay na pasasalamat sa kung anong meron tayo ngayon. Ang pasasalamat ay hindi lang simpleng pagsasabi ng salamat kundi isang malakas na enerhiya na naglalapit sa ating isipan sa pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa mundo. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, mas madali mong nakikita ang mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay dahil ang iyong focus ay nasa mga positibong bagay sa halip na sa mga problema. Sa Science of Getting Rich, ang pasasalamat ay itinuturing na isang batas ng kalikasan kung saan ang bawat pasasalamat na ibinibigay mo ay bumabalik sa iyo bilang mas marami pang dahilan para magpasalamat ka muli. Napakahalaga na matutunan nating pahalagahan kahit ang maliliit na barya na pumapasok sa ating bulsa dahil ang mga ito ang magsisilbing binhi para sa mas malaking ani sa hinaharap. Marami sa atin ang nakasanayan ng magreklamo tungkol sa mataas na presyo ng bilihin, sa traffic o sa maliit na sahod at hindi natin alam na ang pagrereklamo ay lalong naglalayo sa atin sa yaman. Kapag puro reklamo ang laman ng iyong bibig at isip,
binibigyan mo ng signal ang universo na hindi ka handa sa mas malaking biyaya dahil hindi mo kayang i-manage ang meron ka sa kasalukuyan. Ang mga ka-daily nating mabilis umasenso ay yung mga taong marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan at nagpapasalamat sa bawat hakbang ng kanilang pag-unlad, maliit man ito o malaki. Ang pasasalamat ay nagbibigay sa iyo ng mental peace na kailangan mo para makapag-isip ng malinaw at makagawa ng mga tamang desisyon para sa iyong pamilya at negosyo. Ang pasasalamat ay nagsisilbi ring proteksyon laban sa mga negatibong emosyon tulad ng inggit, galit at kawalan ng pag-asa na madalas nating maramdaman kapag tayo ay nahihirapan. Kapag puno ng pasasalamat ang iyong puso, wala nang puwang ang mga kaisipang nagpapahina sa iyong loob dahil alam mong ang bawat pagsubok ay bahagi lang ng iyong paglago. Isipin ninyo mga ka-daily, paano kapag kakatiwalaan ng malaking halaga kung sa maliit na halaga pa lang ay hindi mo na makita ang halaga nito at puro ka na agad reklamo? Ang pagiging mapagpasalamat ay isang habit na dapat nating sanayin araw-araw, pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa bago tayo matulog sa gabi, para manatili tayong nasa tamang frequency ng kasaganaan. Kahit na sa tingin mo ay malayo ka pa sa iyong goal na magkaroon ng 1 million pesos, magpasalamat ka na agad na parang nandyan na ito sa iyong bank account dahil iyon ang susi para mapabilis ang pagdating nito. Dapat din nating maunawaan na ang pasasalamat ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit na tila mabagal ang usad ng ating mga pangarap. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging masayahin at mapagpasalamat sa kabila ng mga kalamidad, at ito ang isa sa pinakamalakas nating armas para makabangon muli. Sa pag-aaral ni Wallace Wattles, binibigyang diin niya na ang taong laging nagrereklamo ay laging nakatutok sa mga bagay na kulang sa kanya, kaya naman lalong nababawasan ang kanyang natatanggap. Pero ang taong laging nakatingin sa mga biyaya ay laging nakakakita ng mga paraan para madagdagan pa ang kanyang tinatamasa sa buhay. Kaya naman mga ka-daily, simulan nating bilangin ang ating mga blessings sa halip na bilangin ang mga problema, dahil doon magsisimulang magbago ang takbo ng ating kapalaran patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa huli, ang pasasalamat ang magiging tulay mo para magkaroon ka ng mas maayos na relasyon sa mga tao sa iyong paligid na makakatulong sa iyong pag-asenso. Kapag nararamdaman ng iyong mga customer, ng iyong boss, o ng iyong mga business partners na ikaw ay tapat na nagpapasalamat sa kanila, mas gaganahan silang makipagtulungan sa iyo muli. Ang pasasalamat ay nakakahawa at nagbibigay ng positibong branding sa iyong pangalan na ikaw ay isang taong masarap kasama at mapagkakatiwalaan sa pera. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi tungkol sa pagkakaroon ng isang masayang buhay na puno ng kabuluhan at pagpapahalaga sa bawat sandali na ibinibigay sa atin. Kaya mga ka-daily, gawin nating lifestyle ang pasasalamat at panoorin ninyo kung paano dahan-dahang magbabago ang inyong realidad mula sa pagiging kapos patungo sa buhay na siksik, liglig at nag-uumapaw sa biyaya. Aral number 5. Pag-isip sa tiyak na paraan. Ang susunod na mahalagang hakbang na dapat nating matutunan mga ka-daily ay ang pagkakaroon ng hindi natitinag na pananampalataya o ang tinatawag na faith sa ating mga pangarap. Hindi sapat na meron lang tayong hiling o wish list sa ating isipan, kundi dapat ay meron tayong malalim na paniniwala na ang yaman na ating hinahangad ay parating na at atin na talaga ito. Sa Science of Getting Rich, itinuturo sa atin na ang pag-iisip sa tiyak na paraan ay ang pagtanggi na makita ang kahirapan o kabiguan bilang katapusan ng ating kwento. Marami sa atin ang mabilis sumuko kapag nakakita ng aberya o kapag hindi agad dumating ang inaasahang kita. Pero ang tunay na sikreto ay ang pananatiling tapat sa iyong vision, anuman ang mangyari. Ang iyong isipan ay dapat na parang isang kumpas na laging nakaturo sa tagumpay,
kahit na ang paligid mo ay puro bagyo at pagsubok ang ipinapakita sa iyo ngayon. Kailangan nating maging maingat sa mga impormasyon na ating tinatanggap at sa mga taong ating pinakikinggan dahil ang ating paniniwala ay madaling maapektuhan ng ingay ng mundo. Kung ang lagi mong pinapanood ay mga balita tungkol sa krisis o ang mga naririnig mo ay ang mga hinaing ng mga taong nawalan na ng pag-asa, mahihirapan kang mag-isip sa tiyak na paraan. Ang pagyaman ay nangangailangan ng mental discipline kung saan pinipili mong makita ang oportunidad sa likod ng bawat problema na dumarating sa iyong buhay. Isipin ninyo mga ka-daily, ang isang matagumpay na negosyante ay hindi nag-aalinlangan kung lalago ba ang kanyang puhunan, kundi kumikilos siya nang may katiyakan na ang kanyang pinaghirapan ay magbubunga ng sobra-sobra. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting pumapatay sa iyong mga pangarap, kaya dapat ay lagi tayong alerto na palitan ang bawat takot ng isang positibong affirmation at plano. Ang pag-iisip sa tiyak na paraan ay nangangahulugan din na mayroon kang malinaw na layunin o purpose kung bakit mo gustong umasenso sa buhay para sa iyong pamilya. Hindi pwedeng ang dahilan mo lang ay gusto ko lang magkapera. Dahil ang ganyang mababaw na layunin ay madaling mawala kapag dumating na ang matitinding hamon. Dapat ay alam mo kung para saan ang bawat pisong kikitain mo, tulad ng pagpapatayo ng sariling bahay, pagpapaaral sa mga anak, o ang pagkakaroon ng sapat na ipon para sa retirement. Kapag mayroon kang malalim na bakit, ang iyong isipan ay kusang gagawa ng mga paano at hahanap ng mga paraan para maisakatuparan ang iyong mga mitiin. Ang mga ka-daily nating may matitibay na layunin ay hindi natitinag ng pagod dahil ang kanilang isip ay nakafocus na sa finish line at sa ligaya na idudulot nito sa kanilang mga mahal sa buhay. Dapat din nating iwasan ang ugali na laging naghahanap ng shortcut o yung tinatawag nating get-rich-quick schemes na madalas ikapahamak ng ating mga kababayan. Ang pag-iisip sa tiyak na paraan ay ang pag-unawa na ang pagyaman ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, diskarte, at higit sa lahat ay ang tamang direksyon ng isip. Hindi mo kailangang magmadali ng sobra na nauuwi sa maling desisyon, kundi kailangan mong maging steady sa iyong paniniwala na ang bawat hakbang mo ay patungo sa tamang landas. Ang universo ay tumutugon sa mga taong may malinaw na command at hindi sa mga taong pabago-bago ang isip o laging naghahanap ng kung ano ang uso. Sa pamamagitan ng pananatiling focus sa iyong sariling diskarte, mas mapapabilis mo ang iyong pag-unlad dahil hindi ka naubos sa pag-aalala kung tama ba ang ginagawa mo o hindi. Sa huli mga ka-daily, ang pag-iisip sa tiyak na paraan ay ang pagiging commander ng iyong sariling kapalaran sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong bawat kaisipan araw-araw. Kapag nasanay ka na laging positibo at puno ng katiyakan ang iyong pananaw, mapapansin mo na ang mga sirkumstansya sa paligid mo ay dahan-dahang mag-a-align sa iyong mga pangarap. Ang tagumpay ay hindi isang aksidente, kundi ito ay resulta ng isang isip na tumatangging tumingin sa limitation at laging nakatingin sa walang hanggang posibilidad. Huwag nating hayaan na ang ating kahapon ang magdikta ng ating bukas, kundi gamitin natin ang ating kapangyarihan na mag-isip ng tama para mabuo ang buhay na ating hinahangad. Kaya mga ka-daily, panindigan natin ang ating mga pangarap ng may buong katiyakan dahil ang buong mundo ay handang tumulong sa taong alam kung saan siya papunta at naniniwalang makakarating siya doon. Aral number 6. Ang paggamit ng willpower. Maraming mga ka-daily ang nagkakamali sa pag-iisip na ang willpower o lakas ng loob ay dapat gamitin para pilitin ang ibang tao o ang pagkakataon na sumunod sa ating gusto. Sa Science of Getting Rich, itinuturo ni Wallace Wattles na ang tunay na gamit ng willpower ay para lamang sa iyong sarili at sa pagkontrol ng iyong sariling isipan. Hindi mo kailangang pilitin ang universo o gumamit ng mental force sa labas ng iyong pagkatao para yumaman.
dahil ang biyaya ay kusa namang dumadaloy. Ang kailangan mong gawin ay gamitin ang iyong willpower para manatiling nakapokus ang iyong isip sa imahe ng tagumpay na binuo mo at hindi ito magulo ng mga negatibong pangyayari sa paligid. Ang disiplina sa sarili ang magiging tanging paraan para hindi ka maligaw ng landas, lalo na kapag ang naririnig mo sa balita ay puro hirap ng buhay o krisis sa ekonomiya. Napakahalaga na gamitin natin ang ating willpower para isara ang pinto sa mga alaala ng kahirapan at mga kwento ng kabiguan na nangyari sa atin noong nakaraang taon. Marami sa ating mga kababayan ang mahilig mag-focus sa kung gaano sila kabaon sa utang o kung gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan at hindi nila alam na lalo nilang hinihila ang sarili nila pababa. Ang pagyaman ay nangangailangan ng matinding desisyon na huwag nang pag-usapan ang kahirapan o tignan ang sarili bilang isang biktima ng tadhana. Gamitin mo ang lakas ng iyong loob para pilitin ang iyong isip na tumingin lamang sa mga bagay na nagpapakita ng kasaganaan at pag-unlad para sa iyong pamilya. Kapag mas marami kang oras na ginugugol sa pag-iisip ng yaman kaysa sa pag-iisip ng kakulangan, mas mabilis na magbabago ang takbo ng iyong buhay patungo sa mas magandang direksyon. Ang willpower ay nagsisilbing filter sa mga impormasyon at vlogs na pinapanood natin araw-araw para hindi tayo malason ng maling mindset. Sa panahon ngayon mga ka-daily, napakadaling maubos ang oras natin sa panonood ng mga bagay na walang kinalaman sa ating pag-unlad o kaya naman ay nagbibigay sa atin ng takot at pagdududa. Kailangan nating gamitin ang ating disiplina para piliin lamang ang mga content na nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon, at mga aral sa negosyo o pag-iipon gaya ng pinapanood mo ngayon. Ang bawat information na pinapasok mo sa iyong isipan ay parang binhi na tumutubo, kaya kung puro negatibo ang iyong tinatanggap, puro negatibo rin ang magiging bunga ng iyong mga desisyon. Ang taong may kontrol sa kanyang atensyon ay siyang may kontrol sa kanyang kapalaran dahil alam niya kung ano ang mga bagay na dapat niyang bigyan ng halaga at panahon. Dapat din nating maunawaan na ang willpower ang nagbibigay sa atin ng lakas na pigilin ang ating mga bugso ng damdamin pagdating sa paggastos ng pera na hindi naman kailangan. Maraming mga ka-daily ang nahuhulog sa bitag ng sale o kaya ay budol sa online shopping dahil kulang sila sa disiplina na sumunod sa kanilang budget at financial goals. Ang paggamit ng willpower sa tamang paraan ay ang pag-alala sa iyong vision ng pagyaman sa tuwing natutokso kang bumili ng mga bagay na magpapabagal sa iyong pag-asenso. Hindi ito tungkol sa pagkakait sa sarili kundi tungkol sa pagbibigay ng mas malaking prioridad sa iyong kinabukasan kaysa sa panandaliang saya na dulot ng material na bagay. Ang bawat piso na matitipid mo dahil sa iyong disiplina ay isang hakbang na palapit sa iyong kalayaan mula sa pagtatrabaho para lang sa pambayad ng mga utang na hindi naman mahalaga. Sa huli mga ka-daily, ang willpower ang magiging pundasyon ng iyong consistency o ang pagiging tuloy-tuloy sa iyong mga ginagawa hanggang sa maabot mo ang iyong tagumpay. Madaling magsimula ng isang proyekto o negosyo, pero ang mahirap ay ang manatiling nakatutok dito kapag hindi pa dumarating ang malaking resulta na inaasahan mo. Ang lakas ng loob mo ang magpapaalala sa iyo na ang bawat sakripisyo mo ngayon ay may katapat na gantimpala sa tamang panahon basta't hindi ka bibitaw sa iyong paniniwala. Ang pagyaman ay hindi para sa mga taong mahina ang loob, kundi para sa mga taong kayang kontrolin ang kanilang sarili sa gitna ng anumang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Kaya mga ka-daily, simulan nating sanayin ang ating willpower para maging katuwang natin ito sa pagbuo ng isang buhay na siksik sa biyaya at puno ng tagumpay para sa ating lahat. Aral number 7. Pagkilos sa tiyak na paraan. Ang pagkakaroon ng tamang mindset at malinaw na vision
ay kalahati lang ng kwento dahil ang tunay na pagbabago ay dumarating kapag sinamahan na natin ito ng pagkilos sa tiyak na paraan. Maraming mga ka-daily ang hanggang ngayon ay nagpaplano pa rin at naghihintay ng tamang panahon bago magsimula ng kanilang negosyo o pag-iipon sa Pag-ibig MP2. Sa Science of Getting Rich, ipinapaliwanag ni Wallace Wattles na ang universo ay gumagalaw sa pamamagitan ng ating mga gawa, kaya hindi pwedeng puro dasal at isip lang ang ating gagawin araw-araw. Ang pagkilos sa tiyak na paraan ay ang paggawa ng bawat task o trabaho mo ngayon nang may kasamang tagumpay at husay, kahit na ito ay maliit na bagay lamang sa iyong paningin. Hindi mo kailangang maghintay na maging perpekto ang sitwasyon para kumilos, kundi kailangan mong gamitin ang kung anong meron ka ngayon para makapunta sa kung saan mo gustong makarating. Dapat nating maunawaan na ang ating kasalukuyang trabaho o kinalalagyan ay ang tanging lugar kung saan tayo pwedeng magsimulang kumilos patungo sa ating yaman at tagumpay. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nagiging produktibo dahil lagi silang nagrereklamo sa kanilang boss o kaya ay sa maliit na sahod na natatanggap nila sa kasalukuyan. Ang sikreto ng mga ka-daily nating mabilis umasenso ay ang paggawa ng kanilang trabaho nang higit pa sa inaasahan sa kanila at may kasamang saya at dedication. Kapag ginagawa mo ang iyong tungkulin ng may efficient action, nagiging magnet ka ng mga mas malalaking oportunidad dahil pinatutunayan mo na kaya mong hawakan ang mas malaking responsibilidad. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa pag-iisip kung kailan ka makakaalis sa hirap, kundi gamitin mo ang bawat minuto para gawing matagumpay ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo. Ang pagkilos sa tiyak na paraan ay nangangahulugan din na hindi natin pinababayaan ang ngayon dahil ang bukas ay bunga lamang ng kung ano ang itatanim natin sa kasalukuyan. Huwag nating sanayin ang ating sarili sa mamaya na habit o yung tinatawag nating procrastination dahil ito ang pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ng maraming Pilipino. Isipin ninyo mga ka-daily, ang bawat araw na lumilipas na wala kang ginagawang hakbang para sa iyong pangarap ay isang araw na nawala sa iyong buhay na hindi mo na mababalik kailanman. Ang pagyaman ay hindi nangyayari sa isang biglaang bugso ng sipag, kundi sa tuloy-tuloy na pag-usad at paggawa ng mga tamang desisyon sa bawat sandali na tayo ay gising. Kung meron kang gustong simulan na online business, o kaya ay pag-aaral ng bagong skill sa computer, gawin mo na ito ngayon at huwag nang maghintay ng susunod na buwan o taon. Kailangan din nating maging maingat na hindi tayo nagpapakapagod ng walang saysay o yung tinatawag nating busy pero hindi naman productive sa ating mga financial goals. Ang pagkilos sa tiyak na paraan ay ang pagpili ng mga gawain na direktang magdadala sa atin sa ating vision ng pagkakaroon ng maraming savings at investment para sa pamilya. Maraming mga ka-daily ang pagod na pagod sa trabaho pero pag-uwi sa bahay ay wala namang naiipon dahil hindi sila nakafocus sa mga gawaing magpapalago ng kanilang bulsa. Ang pagiging efficient ay ang paggawa ng tama sa tamang paraan at sa tamang panahon nang hindi nauubos ang iyong lakas sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Matuto tayong mag-prioritize ng ating mga goals at siguraduhin na bawat patak ng ating pawis ay may katumbas na pag-unlad sa ating kalagayan sa buhay at sa ating kinabukasan. Sa huli mga ka-daily, ang iyong pagkilos ang magsisilbing patunay sa universo na seryoso ka sa iyong hangad na maging mayaman at magkaroon ng magandang buhay para sa iyong mga mahal sa buhay. Kapag ang iyong kilos ay puno ng pananalig at katiyakan, kahit ang mga simpleng pagtitinda mo sa palengke o ang pagiging empleyado mo sa opisina ay magbubunga ng himala. Ang tagumpay ay sumusunod sa mga taong hindi lang marunong managinip, kundi may lakas din ng loob na humakbang kahit hindi pa nila nakikita ang buong hagdanan. Huwag kang matakot na magkamali sa simula
dahil ang bawat pagkakamali ay aral na magtuturo sa iyo kung paano mas gagalingan sa susunod na pagkakataon na susubok ka muli. Kaya mga ka-daily, simulan nating kumilos ng may husay, bilis at talino dahil ang yaman na iyong hinahanap ay naghihintay lang sa dulo ng iyong bawat matagumpay na pagkilos. Aral number 8. Ang pagbibigay ng impresyon ng paglago. Ang bawat tao sa mundong ito, mga ka-daily, ay may likas na pagnanais na umunlad at makaranas ng mas magandang buhay. Kaya naman natural tayong nahihila sa mga taong nagpapakita ng progreso. Sa Science of Getting Rich, ang pagbibigay ng impression ng paglago o ang tinatawag na impression of increase ay ang sining ng pagpapadama sa lahat ng iyong nakakausap na ikaw ay patungo sa tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang o pagpapakitang tao ng mga material na bagay na wala ka pa naman, kundi tungkol sa enerhiya at kumpiyansa na dala-dala mo sa bawat kilos mo. Kapag ang iyong presensya ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon, mas maraming tao ang gugustuhing makipagnegosyo sa iyo o makasama ka sa kanilang mga proyekto. Ang mga ka-daily nating mabilis na umaasenso ay yung mga taong kahit nagsisimula pa lang ay ramdam mo na ang sigla at ang paniniwala na sila ay magiging malaki balang araw. Napakahalaga na sa bawat transaksyon na gagawin mo, maliit man o malaki, ay maiparamdam mo sa kabilang panig na mas malaki ang value na natanggap nila kaysa sa perang ibinayad nila sa iyo. Marami sa ating mga kababayan ang nagkakamali na ang tanging habol lang ay ang kita. Kaya naman hindi bumabalik ang kanilang mga customers o kliyente sa kanilang negosyo. Ang pagbibigay ng impresyon ng paglago ay ang pagtiyak na ang bawat taong makakasalamuha mo ay aalis na may pakiramdam na sila ay naging mas mabuting tao o mas guminhawa dahil sa iyo. Kung ikaw ay nagbebenta ng ulam o nag-aalok ng serbisyo online, dagdagan mo ang iyong effort at serbisyo nang may kasamang ngiti at malasakit na hindi matatapatan ng barya. Kapag naramdaman ng mga tao na ang iyong layunin ay ang kanilang pag-unlad din, kusa silang magiging loyal sa iyo at sila pa ang magiging taga-promote ng iyong pangalan sa iba. Kailangan nating iwasan ang ugali na laging nagpapakita ng kawalan o yung tinatawag nating poor me attitude na madalas nating marinig kapag may humihingi ng tulong o nagtatanong tungkol sa ating buhay. Ang pagbibigay ng impresyon ng paglago ay ang pananatiling positibo sa iyong pananalita at hindi pagrereklamo tungkol sa hirap ng iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Isipin ninyo mga ka-daily, sino ang mas gustong tulungan ng mga investors o ng iyong boss? Ang taong laging lugmok at puro problema ang kwento? O ang taong kahit nahihirapan ay nakikitaan ng diskarte at pag-asa? Ang iyong branding bilang isang tao ay nakasalalay sa kung paano mo ipinapakita ang iyong sarili sa harap ng ibang tao at sa kung anong vibe ang iniiwan mo sa kanila. Ang yaman ay lumalapit sa mga taong mukhang yayaman at kumikilos na parang mayaman na sa aspeto ng mindset at disiplina sa trabaho araw-araw. Dapat din nating maunawaan na ang impresyong ito ay dapat magsimula sa loob ng ating tahanan at sa pakikitungo natin sa ating pamilya bago natin ito ipakita sa ibang tao. Maraming mga ka-daily ang magaling magpakita ng gilas sa labas pero sa loob ng bahay ay puro discouragement at negatibong salita ang ibinibigay sa kanilang mga asawa o anak. Ang paglago ay isang kabuuan. Kaya kailangan nating suportahan ang pangarap ng bawat miyembro ng ating pamilya para ang ating buong tahanan ay maging magnet ng swerte. Kapag ang bawat isa sa inyo ay naniniwala na kayo ay aasenso at nagtutulungan kayo para sa inyong financial goals, mas mabilis na dadaloy ang biyaya sa inyong pamumuhay. Ang pagiging inspirasyon sa iyong mga mahal sa buhay ang pinakamagandang forma ng paglago dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan na hindi kayang tapatan ng pera. Sa huli mga ka-daily, ang pagbibigay ng impression ng paglago ay ang pagiging isang buhay na patunay na ang mga batas ng pagyaman ay totoo
at gumagana para sa lahat. Huwag kang matakot na ipakita na ikaw ay ambisyoso at may malalaking pangarap dahil ang mga taong may malalaking vision ang siyang nagpapagalaw sa mundo at sa ating ekonomiya. Kapag naging habit mo na ang pagbibigay ng extra value sa bawat gawain mo, mapapansin mo na ang mga tamang pagkakataon ay kusa ng kakatok sa iyong pinto nang hindi mo na kailangang magmakaawa. Ang bawat tagumpay mo ay tagumpay din ng mga taong naniniwala sa iyo. Kaya huwag kang hihinto sa pag-improve ng iyong sarili at ng iyong serbisyo sa kapwa. Kaya mga ka-daily, dalhin natin ang aura ng paglago sa bawat lugar na ating pupuntahan at panoorin natin kung paano magbubukas ang universo para ibigay sa atin ang lahat ng ating hinihiling at higit pa. Aral number 9, ang advancing person. Ang pagiging isang advancing person o ang taong patuloy na umuusad ay hindi lang tungkol sa posisyon mo sa trabaho, kundi tungkol sa pag-iisip na ikaw ay mas malaki kaysa sa iyong kasalukuyang kinalalagyan. Maraming mga ka-daily ang naghihintay muna na ma-promote o lumaki ang sahod bago nila galingan sa kanilang trabaho. Pero ang totoo ay baliktad ang batas ng pagyaman. Kailangan mo munang maging overfilled o mag-overflow sa iyong kasalukuyang pwesto sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit na husay para kusa kang itulak ng pagkakataon sa mas mataas na level. Sa Science of Getting Rich, ang isang advancing person ay yung taong alam kung saan siya papunta at ginagawa ang bawat minuto ng kanyang araw para mapalapit sa vision na iyon. Hindi ka lang basta nagtatrabaho para sa sweldo, kundi nagtatrabaho ka para sa iyong sariling pag-unlad at para sa kinabukasan ng iyong pamilya sa Pilipinas. Napakahalaga na matutunan nating maging too big para sa ating kinalalagyan ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong skills at pagpapalawak ng ating kaalaman sa negosyo or investment. Marami sa ating mga kababayan ang nakukontento na sa kung ano ang alam nila noong sila ay graduate sa school at hindi nila alam na ang mundo ay mabilis na nagbabago sa taong 2026. Ang isang advancing person ay laging naghahanap ng paraan kung paano mapapabilis o mapapaganda ang kanyang output gamit ang teknolohiya o mga bagong diskarte sa pag-iipon, gaya ng digital banks at stocks. Kapag nakita ng iyong paligid na ikaw ay isang taong hindi tumitigil sa paglago, kusa silang gagawa ng paraan para mabigyan ka ng mas malaking break o opportunity. Ang pagyaman ay bunga ng iyong pagiging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili, araw-araw, kaysa sa iyong bersyon noong nakaraang buwan o taon. Ang isang advancing person ay mayroon ding matibay na paninindigan na hindi siya biktima ng kanyang boss, ng gobyerno, o ng anumang sitwasyon sa labas ng kanyang kontrol. Imbis na magreklamo sa traffic o sa hirap ng commute, ginagamit niya ang oras na iyon para makinig sa mga audiobooks o vlogs na magbibigay sa kanya ng dagdag na karunungan sa buhay. Ang bawat hamon na dumarating ay tinitignan niya bilang isang training ground para lalong tumibay ang kanyang character at ang kanyang willpower sa pag-abot ng mga pangarap. Isipin ninyo mga ka-daily, ang isang taong may advancing mindset ay hindi pwedeng pigilan ng kahit sino dahil ang kanyang motibasyon ay galing sa loob at hindi sa external na validation. Ang iyong bawat kilos ay dapat may kasamang intention na maging inspirasyon ka sa iyong mga katrabaho at kamag-anak na ang tagumpay ay posible para sa lahat ng gustong umusad. Kailangan din nating maunawaan na ang pagiging advancing person ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng integridad sa bawat deal o usapan na pinapasok natin sa ating kabuhayan. Hindi ka aangat sa pamamagitan ng paghila pababa sa iba o sa paggamit ng mga shortcut na makakasira sa iyong reputasyon bilang isang marangal na Pilipino. Ang tunay na pag-unlad ay yung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil alam mong ang bawat pisong kinikita mo ay galing sa tapat na serbisyo at pagbibigay ng value sa kapwa. Kapag ang pundasyon ng iyong pag-asenso ay integridad,
mas matagal at mas matatag ang yaman na iyong mabubuo para sa iyong mga susunod na henerasyon. Ang tiwala ng mga tao sa iyo ay ang pinakamahalagang capital na magagamit mo para mapabilis ang iyong pag-akyat sa hagdan ng tagumpay at kasaganaan sa buhay. Sa huli mga ka-daily, ang pagiging advancing person ay isang desisyon na dapat mong panindigan sa bawat gising mo sa umaga hanggang sa pagpikit ng iyong mga mata sa gabi. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lang ang nakasulat sa iyong job description, kundi mag-isip ka na parang ikaw na ang may-ari ng kumpanya o ang manager ng iyong sariling buhay. Ang universo ay laging pumapanig sa mga taong may pagnanais na lumawak at lumago dahil ang buhay ay idinisenyo para sa patuloy na pag-unlad at hindi para sa paghinto. Kapag naging habit mo na ang pagiging advancing person, mapapansin mo na ang mga tamang tao, pondo, at pagkakataon ay kusa ng lumalapit sa iyo ng walang kahirap-hirap. Kaya mga ka-daily, huwag tayong papayag na maging stagnant o hindi gumagalaw, kundi patuloy tayong humakbang ng may bilis at talino patungo sa ating inaasam na yaman. Aral number 10. Ang konklusyon, isang siyensya ang pagyaman. Dapat nating tanggapin mga ka-daily na ang pagyaman ay hindi isang tiyamba, hindi swertihan, at lalong hindi ito nakadepende sa kung sino ang nakaupo sa pwesto o sa takbo ng global economy. Ang science of getting rich ay nagtuturo sa atin na mayroong mga eksaktong batas na kapag sinunod ng sinumang Pilipino ay siguradong magbubunga ng kasaganaan sa kanyang buhay. Tulad ng math o science, kapag pinagsama mo ang tamang mindset at tamang pagkilos, ang resulta ay laging pareho at hindi ito nagkakamali kailanman. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang pera ay para lang sa mga mapalad, pero ang totoo ay ang yaman ay para sa lahat ng may disiplina na sumunod sa mga prinsipyo ng universo. Kapag naintindihan mo na ang pag-asenso ay may formula, mawawala ang iyong takot at mapapalitan ito ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon sa iyong kabuhayan. Ang pinakamalaking hadlang sa ating pag-unlad ay ang ating sariling pagdududa at ang pakikinig sa mga opinyon ng mga taong hindi naman matatagumpay sa kanilang sariling buhay. Sa pagtatapos ng ating serye dito sa The Filipino Daily, kailangan nating maging matatag sa ating desisyon na yakapin ang bagong kaalaman na ito at talikuran ang mga lumang paniniwala. Ang siyensya ng pagyaman ay nangangailangan ng 100% commitment kung saan hindi ka papayag na ang iyong isipan ay malason muli ng kaisipang mahirap lang kami. Isipin ninyo mga ka-daily, ang bawat matagumpay na tao na nakikita ninyo ngayon ay dumaan din sa proseso ng pagpili sa pagitan ng takot at ng pananampalataya sa kanilang vision. Ang pagkakaiba lang nila ay pinili nilang maniwala sa batas ng kasaganaan kaysa sa batas ng kakulangan na itinuturo ng karamihan sa paligid natin. Kailangan nating tandaan na ang bawat aral na tinalakay natin, mula sa pag-iisip hanggang sa pasasalamat at tamang pagkilos, ay magkakaugnay at hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi sapat na positibo ka lang pero wala ka namang ginagawang hakbang, at hindi rin sapat na masipag ka lang pero puno naman ng reklamo at inggit ang iyong puso. Ang tunay na sikreto ay ang balanse ng lahat ng ito sa iyong pang-araw-araw na routine hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong pagkatao bilang isang Pilipino. Sa taong 2026, mas marami ng paraan para lumago gaya ng pag-aaral ng digital skills o pag-invest sa mga tamang platform, kaya wala na tayong rason para manatiling kapos. Ang universo ay laging handang magbigay ng sapat na pondo at resources basta't makikita nito na handa ka ng hawakan at palaguin ang mga biyayang ito. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kung sa simula ay parang mabagal ang pagdating ng mga resulta dahil ang bawat binhi na itinatanim ay nangangailangan ng panahon para tumubo at magbunga. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pag-iisip at pagkilos sa tiyak na paraan dahil ang bawat segundo ng iyong pagsisikap
ay naitatala sa record ng iyong tagumpay. Isipin mo na ang iyong yaman ay parang isang gusali na itinatayo. Kailangan ng matibay na pundasyon bago mo makita ang kagandahan ng mga palapag nito sa itaas. Ang mga ka-daily nating nagtiis at nanatiling tapat sa kanilang vision ang siyang nakatikim ng pinakamatamis na bunga ng kanilang mga pinaghirapan para sa kanilang pamilya. Ang pagyaman ay isang paglalakbay na nangangailangan ng tibay ng loob, pasensya, at higit sa lahat ay ang pagtitiwala sa proseso na inilaan para sa iyong pagunlad. Sa huli mga ka-daily, ang hamon ko sa inyo ay simulan ang pagbabago sa inyong sarili ngayon din dahil kayo ang may hawak ng susi sa inyong kinabukasan. Ang lahat ng aral mula kay Wallace Wattles ay hindi lang para basahin o pakinggan, kundi para isabuhay at ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay sadyang nilikha para maging matagumpay. Gawin nating misyon na bawat isa sa atin ay maging instrumento ng pag-unlad sa ating komunidad para sabay-sabay tayong makaahon mula sa kahirapan patungo sa rurok ng tagumpay. Ang iyong pangarap na magkaroon ng milyon na piso o magkaroon ng sariling bahay at negosyo ay hindi na malayo kung mananatili kang tapat sa mga batas na ito. Kaya mga ka-daily, itatak ninyo sa inyong mga puso na kayo ay mayaman na sa isip at malapit na itong maging totoo sa inyong mga kamay basta't hindi kayo susuko sa laban ng buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this. Mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.